Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, kumentuhan po natin, kumakalat po ito sa social media. Lalong-lalo po sa pinasabog po ni Atty. Torion, mga katambay. Alam naman po natin na sila po ay mga taga Davao po ito, mga tambay. At marami pong nakapansin, isa na po si Atty. Torion, mga tambay, ang ating mga kapulisan sa Carmen, Davao del Norte ay pinagsuot po ng mga pula o sinasabing kung ano po ang kulay ng bagong Pilipinas, mga tambay, ay kulay din ng mga pulis. Yung kanilang pula na sorti na suot po ng mga kapulisan. At dito naman po ay siyempre po pinagtanggol po ng ating PNP, lalo po ang spokesperson ng PNP na si General Pajardo, mga tambay. Normal lang daw po ito sa kanila, mga kabay. Ibang klase, no? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang rally po na naganap sa Carmen, Davao del Norte. Ito po mga kababayan. Umani ng batiko sa social media ang kumalat na memo na pinagsusuot ng pula mga pulis na dineploy sa campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Folbeck. Higit 1,000 shares na ang larawan na ito sa Facebook kung saan nakalinya ang umano'y mga pulis na nakasuot ng pula. Isa si Atty. Israelito Torion, abogado ng nakadeteneng senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, sa nag-share sa social media. Ayon kay Torion, kawawa naman ang mga pulis na ginawang rallyista ni BBM para lang mag-attend sa kanilang rally. Ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot ng sibilyan na may touch of red. Oo, sir, kasi naging realista na sila doon. We do not know whether or not they would like to attend or not. Their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan sila umattend. So, kawawa. May nag-text sa akin, sir, ayaw lang magpakilala na isa doon. We can understand siguro na ginawang security na pero kung ginawang security, dapat may baril sila at saka naka-uniform. Pero yun kasi, iba talaga ang purpose. They were ensuring na meron silang tao at pina-t-shirt ng pula. Sagot naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, walang mali sa deployment na walang dalang baril at pagsusuot ng pula ng mga pulis. Itong i-deploy po nila para doon po sa nakaschedule po na rally po para sa sa campaign sortie po nung Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as covert security. At pag tinawag po natin covert security, sir, ay mga nakasibilyan po yan. Ngayon, as to the question, bakit po sila pinagpula? Normally, sir, these are some of the police strategies na ginagamit naman po natin not only for this rally also, and even in the other sa ibang mga major events na atin pong kino-cover po ay sa mga covert security po natin ay talagang nagbe-blend po yan sa mga crowd po na kanilang binabantayan para hindi rin po mapansin na sila ay covert security, wala pong mga armas yan. Ang talagang intention lang po talaga niyan ay mag-obserba at magtingin-tingin kung may mga ikakakaina-hinalang mga tao na humahalo din doon sa mga crowd po. At yan naman po is part of normal security procedure at pakiusap natin ay wag na pong haluan ng politika po. Naglabas naman ng pahayagang Davao City Police. Ayon kay Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, nananatiling apolitical at non-partisan ang kapulisan sa Davao. Hinimok rin niya ang publiko na huwag na sumali sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol dito. Para sa Weekend Agenda, Francis. Nagtatanong lang po ang taong bayan, mga kabayan. Sa dami po ng kulay, bakit pula? Kung talagang normal procedure lang po pala nakapulisan yan. Bakit po pula? At meron pa pong bagong Pilipinas yata, mga kababayan.
Nagtatanong lang po, Brigadier General, spokesperson na Jean Pajardo. Na lahat po, lahat po ng kapulisan po sa Bagong Pilipinas, nung pumasok po ang Bagong Pilipinas, ay puro po nagkakaproblema po, mga kababayan. Bakit po pagkadating kay Vice President, ang mga pulis, istriktong-istrikto, mga kababayan. Pero pagdating po sa Bagong Pilipinas, ang mga pulis, ay nakita nyo po, sunod-sunuran po yata, mga kababayan. Rally. Tambay. Ibang klase. Security, dagdag security. Pero walang barel. Walang barel, mga kabayan, ang dagdag security po na sinasabi po ni spokesperson, mga katambay, na normal lang daw po sa kanila ang nagsusuot ng katulad ng civilian. Pero pula. Kaya po malayang-malaya na rin po mag-request ang PDP laban sa mga rally po na gagawin po ng PDP laban, mga kababayan. Pwede na po silang magsuot, request ng blue at saka green. Blue and red or green ang PDP laban. Okay naman po pala sa PNP. Ngayon, nagbigay na po sila na ngayon ng pahayag ang spokesperson po ng PNP. Normal lang daw po sa kanila yon. Kaya pwede na rin po tayong mag-request, mga kababayan, di ba? Nang isusuot po ng mga pulis. Tayo na po ang magsasuggest ng kulay. Kasi hindi po sila humahalo sa politika pagtungtong po ng Bagong Pilipinas. Kaya po pala ang General Marbil, ang PNP Chief General Marbil, kaya pala na-extend ng kanyang pagiging PNP Chief, in-extend po ng Pangulong Marcos. Ang kanya, dapat po, tapos na po ang kanyang panunungkulan at siya po ay retired na. Pero sa napakaganda pong performance ng General Marbil, di umano, ay nakita po natin, in-extend pa ng Pangulo. Ngayon, nakita po ng mga Pilipino, pagka ang Pangulo na po, di umano, ang nangangailangan ng dagdag puwersa ng kapulisan, kailangan po yata ay kulay pula pa. Nabago na po. Kung ako po ang suggestion po ni Kamanong, dapat po PNP at spokesperson, palitan nyo na rin po ang kulay ng uniform po ng mga pulis natin para hindi po kayo natutuliksa. Di ba? Palitan nyo na rin po. Kulay pula na po ang ipasuot nyo po para po hindi po kayo kinu-question. Kasi ngayon lang po namin nakikita yan sa Bagong Pilipinas. Noong mga panahon po ng mga nakaraang presidente, hindi po namin nakikita yan. Never po namin nakikita ang mga pulis ay sumasama po sa rally. Nakasuot pa po kung ano po ang mga t-shirt ng kulay ng mga politiko, di ba? Ng mga partido ng politiko. Di ba? Ngayon lang po nangyari yan, mga kababayan. Kahit po nung kumakampanya noong 2022, kahit po sa panahon ni Pinoy, never namin nakita sa rally ang mga pulis ay nakadilaw. Di ba? At ganun din po kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pero ngayon po sa Bagong Pilipinas, ang Pangulo ay may issue ng droga. May issue po siya na gumagamit daw po ng illegal na droga. At may issue din po na bangag. Ang mga kapulisan ay sunod-sunuran po ngayon sa Bagong Pilipinas. Di umano, mga kabayan. Nakakalungkot lang po, no? Nakakalungkot na ang ating kapulisan ngayon, at pati po, pati sa droga. Nakita niyo po, ang Pangulong Marcos may issue ng droga, pero pagdating sa PNP chief natin, magre-release siya ng statement, ang General Marbil, na ang droga raw po ay hindi maituturing na bisyo, bagkus makakatulong pa dagdag enerhiya, lalo sa mga nagtatrabaho po ng sobra-sobra, lalo ko pang gabi. Kaya po pati po ang ating mga security guard na panggabi ay pwede na raw pong tumira yata ng droga,
mga kabayan, para po dagdag enerhiya at hindi makatulog ang ating mga security guards sa gabi, mga tambay. Pagka ganyan po, baka pati po ang ating mga kababayan din ay mag-take na rin po ng drugs. Lalo po yung nagtatrabaho sa call center. Wala pong tulugan yan. General Marbil. Ex-spokesperson General Pajardo. Di ba? At lalo po yung mga biyahero, diba? Yung mga nagmamaneho po, mga nagdi-deliver po ng transportation, yung mga produkto natin dinadala sa malalayong lugar, mga truck driver natin na gabi ang biyahe. Pagka ganyan po ang PNP chip natin na hindi may tuturing na bisyo ang droga, ganyan po sa bagong Pilipinas. Kaya nga po lumaganap din ang droga sa atin, di ba? Naidagdag ko lang. Lumaganap ang droga at kamusta na rin kaya. Kakamustahin ko lang po mga tambay. Kamusta na po kaya yung droga na huli tuni-tunilada sa Batangas? Ang sangkot pa yata ay mga pulis. Pati yata ang nagdadrive ay pulis yata ng City Hall ng Batangas, mga tambay. Kamusta na kaya? Naibenta na kaya itong mga droga na ito? Nai-distribute na kaya ito? Di umano sa buong Pilipinas at pinagkakitaan na ng mga politiko kaya? Para magamit sa halalan? Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba mga kababayan? Dahil droga po yan yan po. Ganyan na po ang klase ang ating kapulisan ngayon, mga kababayan. Talagang pangangatwiranan nila, talagang ipipilit nila na kailanman ay hindi lumalabag sa batas at hindi nasasangkot sa politikal ang kanilang institusyon. Ang hanay po ng PNP ay never pong masangkot, mamulitika. Ayon na yan sa spokesperson ng PNP na si Brigadier General Pajardo, mga tambay. Unbelievable. Dapat binigyan niyo po kami ng figure. Na ginagawa po ito ng mga kapulisan natin. Ginagawa po ito kahit po nung mga panahon na hindi pa kayo spokesperson, Pajardo. Di ba? Nung hindi po pa kayo general spokesperson ng PNP, naglabas po sa kana kayo ng figure. Di ba? Na nagagamit ang kapulisan na paswelduhan ng taong bayan, pati retirement sa taong bayan nang gagaling. Pati nilalamon, kinakain ng kapulisan ay galing po sa taong bayan. Karapatan po namin magtanong, magbigay kayo sa amin ng figure na ginagawa ng PNP sa mga rally kahit noong mga panahon pa ng Pangulong Corazon Aquino. Di ba? Magbigay kayo na ang mga pulis ay nagagamit na kulay dilaw. Di ba? Panahon po ni Ramos, panahon ni Erap, panahon ni Pinoy, panahon ni dating Pangulong Duterte. Magbigay po kayo para makita po namin na talagang ginagawa po ng kapulisan. Gada rally ng mga politiko, mga partido, lalo sa Senado, mga sa midterm election, sa presidential election. Di ba? Magbigay kayo ng mga figure, litrato na mga kapulisan ay nagsusuot ng kulay ng mga partido, lalo ngayon kulay pula. Kaya ngayon, malayang-malaya na po ngayon dahil sa bagong Pilipinas po ay marami na po talagang nabago. Kasi pati issue ng droga sa bagong Pilipinas ay hindi na bisyo, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan, sa nakikita ko po, malayang-malaya rin po ang dating Pangulong Duterte na mag-request na ang mga pulis, mahigit 1,000 o mahigit pa sa 1,000, i-request ni dating Pangulong Duterte, walang barel Walang barel. Magsusuot lang at hahalubilo lang po para madumami. hahalibilo lang po sa mga suot ng mga nagrarally, supporters ng mga politiko at ng partido, mga kabayan. Malayang-malaya na po ngayon. Kasi inumpisahan po ng bagong Pilipinas at ng PNP. Nagbigay na po ng go signal ang PNP na ginagawa raw po nila yan. Kaya pwede na pong gawin yan ng mga partido pag nag-request po
sa mga pupuntahan nilang probinsya. Katulad po niyan, naumpisahan po sa Carmen, Carmen, Davao del Norte, mga kabayan. Pero dapat din po imbestigahan yan para malaman po ang katotohanan na tama ang sinasabi ni General Fajardo, ang ex-spokesperson ng PNP. Dapat po imbestigahan yan para po malaman ng taong bayan kung talagang ginagawa po ng PNP yang ganyan po na pinagsusuot po nila at isinasama po nila sa rally, walang barel at kulay po ng partido ang ginagamit ng kapulisan, mga kabayan. Kasi kung mapapatunayan po yan, dapat po yan makasuhan ang nag-utos po, kung sino po nag-utos niyan, kung sinong general ang nag-utos niyan. Kasi kailangan po kasi yan, mapatunayan po yan dahil nakakahiya po. Nakakahiya ang ating kapulisan. Nakakahiya na nga po sila dahil nagbalikan na po yata sila sa dati nilang gawain. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay kahit papaano ang kanilang imahe ay bumabalik ang tiwala ng mga Pilipino. Ngayon, paano babalik ang tiwala ng Pilipino? Unang-una, hindi bisyo ang droga sa PNP chip. Di umano. Di ba? Ngayon, ang PNP natin nagagamit po pati yata sa politika. Okay lang daw po. Dahil nangyayari naman daw po yun. Kaya dapat po, imbestigahan po ito para malaman talaga natin ang totoo, mga kababayan. Di ba? Na talagang normal lang po sa mga kapulisan na nagsusuot ng sari-saring kulay ng mga politiko lalo sa panahon ng politika. Di ba? Katulad po niya, rally po yan. Kaya kailangan natin malaman lahat ba ng nagdaang Pangulo o mga midterm election sa Senado, di ba? Ay nagamit po ang mga kulay nila. Kasi marami na pong kulay na nagdaan po sa ating pong kasaysayan, di ba? Yan, katulad yan, pula, may gumamit ng blue, puti, di ba? Asul, di ba? At may pink pa, di ba? Kailangan po makita po natin yan. Pati ang mga kapulisan ay nagsusuot po libo-libo sa rally ng pink, di ba? Importante po yan. Kaya para po malaman natin kung sino po ang nagsisinungaling. Hindi ba nagsisinungaling ang PNP chief? At hindi rin ba nagsisinungaling ang sinasabi po ng spokesperson na si General Fajardo? Di po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. Ganyan po talaga sa bagong Pilipinas. Lahat po ay mararanasan po natin. Droga, issue ng isang damukal daw pong korupsyon, issue ng isang damukal na droga, krimen, nagbabalikan ng mga terorista. Mga kabayan, bagsak ang ekonomiya, pati ang stock nating ginto ay namumblema, pati po ang ating napag-iiwanan na po tayo ng mga kalapit at kapitbahay nating bansa, inuungusan na po tayo ang ating bansa, ang ating ekonomiya. Lahat po yan nakita po natin sa bagong Pilipinas, lalong-lalo na ang napakataas na inflation at napakamamahal na gastusin at bilihin. Sa bagong Pilipinas po natin, naranasan yan lahat, mga katambay. Pati ang ating mga kapulisan ay nagsusuot na po ng gusto kulay ng mga politiko. Tanging sa bagong Pilipinas po yan, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.